Olivia's POV. Bakit bigla ka na lang nawala? Nasaan ka? Bumasangot si Olivia. Huyo ka nga ulit? Tanong niya kahit alam na niya kung sino to. Patanong-tanong pang pesting to. Samantalang busy sa paghaharutan kanina at parang walang pakialam sa paligid. Tapos ngayon hahanapin siya, mga buwisit. Ang sasakit sa mata at puso. Damn Olivia, you knew who I am. So stop pretending you didn't know me. Kung dati natatakot siya pag ganitong galit ng amo, pero ngayon hindi. Hello? Uy, nawawala na signal. Ano ulit yon? Di kita marinig. Pagkukunwari niya. Hello? Hello? Gigil nang pinutol niya ang tawag. Magharutan na lang kayo, wala akong pakialam. Masakit naman kayo sa mata. Gigil na sigaw niya habang nakatapat ang cellphone sa bibig na para bang narinig pa rin siya ng kausap. Natigilan siyang bigla. Paano kung umuwi na mga to? Wala siyang pera. Teka, paano ko uuwi? Parang batang nagpapadyak si Olivia dahil sa inis. Kasalanan to ng dalawang yun eh. Nilibot niya ng tingin ang malawak na paligid para masiguro kung umuwi ng dalawa, bumalik siya sa parking lot kung nasa ng sasakyan ng binata. Nakahinga siya na maayos na makitang nandun pa ang sasakyan. Mabuti na lang. Habang papalapit na si Olivia, napansin niya ang binata na nakasandal sa kotse nito habang lukot ang mukha nakatingin sa cellphone na hawak. Hindi kaya dahil sa kanya kaya't gantong mukha nito ngayon? Bakit pa palagi ka nalang nawawala, ha? Ines na tanong nito nang makalapit siya. Kasalanan mo, mahinang bulong niya. What did you say? Mas lalo pang nalukot ang mukha nito. Ang sabi ko, sir, pasensya na po. May nakita kasi akong napakasakit sa mata, kaya napapikit ako tapos pagdilat ko wala na po kayo. Palusot niya. Teka, nasan nga pala si Princess? Nakita ni Olivia paano nawala ang lukot sa mukha ng binata. Ngayon parang ewan na todong ngiti ito. Anong kangiti-ngiti sa sinasabi niya? Kung alam lang nito nang tinutukoy niya silang dalawa ni Princess, tiyak na hindi ito makakangiti ng ganito. Sir, tapos na po ba kayo magharutan? Mag-date po? Saglit nung tumalikod bago sumagot. Yes. Ngumiti si Olivia na matamis pero sa likod ng ngiti niya, inis na inis siya. Ganito ba talaga ang mga lalaki? Kaya makipag-date sa iba't ibang babae sa loob lamang ng ilang araw. Abay kung ganon, malupit. Kaya ikaw niya magnobyo eh. Ayaw niya? Nakakatakot baka maging matulad siya sa nanay niya na hindi swerte sa lalaki. Mas mabuting maging single at magtrabaho na magtrabaho para magkapera at tumulong sa pamilya. Mahirap nga lang labanan ng feelings katulad ngayon. Naiinis siya dahil mahal niya ng bugok na nasa harapan. Muntik malukot ang mukha ni Olivia nang lumabas ng sasakyan si Princess at kumapit sa binata. Iniwas niya ang tingin dito, ang sakit talaga sa mata. Olivia naman, dapat magsha-shopping pa kami. Nag-alala kami kaya bumalik kami dito. Hoping na babalik ka dito, tama nga kami. San ka ba kasi nagsususuot? Di niya sigurado kung totoo ang pag-aalala sa mukha ni Princess o nagpapanggap lamang ito. Ang hirap hulaan. Gusto mo bang umuwi na, Olivia? Kinagat ni Princess ang labi at maharot na tumingin kay Zefiro. Ipapahatid ka namin sa driver. Kami na lang ni Lava mag-iikot. Hindi ako uuwi. Putol niya rito. Bakit kailangan sumigaw, Olivia? Baka mamaya makahalata pa ang dalawang to na salos na siya. Bulong niya sa sarili. Naningkit ang mata niya na makitang magbulungan ng dalawa. Mga buwisit na to. Madapa sana kayong dalawa mamaya. Nakangiting tumingin sa kanya si Princess. Kung yan ang desisyon mo, well, tara na. Biglang sumaya ang boses nito at parang tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa siguro dahil tuloy ang date ng mga to. Kahit sobrang sakit sa mata at puso ni Olivia, pilit niyang kinaya. Bawat pagbubulungan ng dalawa, naniningkit ang mata niya. Gusto niyang pabagit na at paghiwalayin, pero hindi po pwede. Sino ba siya, di ba? Isa lang naman siyang kasambahay ng mahal niya. Tumigil sa paglakad ang dalawa at huminto sa isang jewelry store na tiyak siyang hindi afford ng gaya niya, pang sosyal at pang mayaman. Masayang pumasok si Princess sa store. Tumingin si Olivia sa binata na tulad niya ay nasa labas pa ng store. Nakatingin na to sa kanya ngayon. Gusto niya tong irapan pero nagpigil siya. Kahit anong sakit ng damdamin niya ngayon, amo pa rin niya ito. Sumunod ka, Olivia. Utos ito at saka sumunod na kay Princess sa loob. Tulad ng utos nito, sumunod siya rito. Love, di ba kahit ano pwede kong piliin, right? Nagniningning ang matang tanong ni Princess sa binata. Tumango si Zefiro. Give her everything she wants. Give even the most expensive one.
Utos ni Zefiro kaya naman lalong kuminang ang mata ni Princess. Nakita niyang bumulong ang babae sa sales lady. Kikibot-kibot ang labing tumalikod siya. Ito po ma'am, tiyak na bagay ito sa daliri mo. New design lang po ito at limited kaya naman swerte niyo po dahil isa kayo sa mga nakabili. Sigurado po kayo na may pinakamahal na wedding ring this year. Malakas na saan ng sales lady na nakarating agad sa tenga niya. Nanlaki ang mata ni Olivia sa narinig. Ikakasal na ang mga to? Para siyang pinagsakloban ng langit at lupa sa narinig. Nakatingin siya sa dalawa na nag-uusap. Halatang masaya ang mga to habang nagbubulungan na naman. Iniwas niya ang tingin at tumalikod. Habang yapos ang braso, tumulong luha niya na agad din naman pinahid. Ang sakit. Ganito palang pakiramdam kapag nasasaktan. Parang dinudurog ang puso ngayon sa sobrang sakit. Bumuga siya ng hangin at tumingala. Kaya mo yan, Olivia. Hindi ka mahina. Malakas ka. Yon ang palaging sinasabi niya sa sarili pero mukhang hindi niya alam kung kaya ba ngayon. Iba palang sakit kapag heartbroken, nakakapanghina. Pero bakit naman kasi ganon ang ginawa ni Zefiro? Ipinaramdam na may halaga ako, na mahal ako. Pero sa bandang huli, hindi naman pala talaga. Bugok talaga. Lakas man trip sa nararamdaman ng iba. Gusto niyang takpan ng tenga. Rinig na rinig niya kasi ang boses ni Princess, di ba iniinggit siya. Di siya galit sa babae, naiinis siya dahil sa selos. At alam niyang wala siyang laban dito. Thank you talaga, love. Bunganga na naman ni Princess ang nangibabaw sa pandinig niya. Di niya naririnig ang boses ni Zefiro. Napipiyata sa sobrang saya. Di na lang sana siya sumama pa sa mga ito. Nakakapagsisi lang. Where are you going? Pigil ng binata na maglakad siya palabas ng jewelry store. Babalik na sa sasakyan, sir. Nakayoko niyang sagot. Olivia, love, look at this. Hinila sa braso ni Princess si Zefiro at may ibinulong dito. Nakita niya na tigilan ang binata at tumango. Go ahead, Olivia. Magpahatid ka na lang sa driver. Nasaktan siya, hindi lang isang beses kundi libo-libong beses nang tumalikod na to sa kanya. Kung pwede lang hilahin palayo kay Princess ang binata, ginawa na niya. Pero hindi po pwede. Manong, pakihatid na po ako sa mansyon. Ani agad sa driver pagdating sa parking lot. Sina Sir Zefiro at Ma'am Princess? Tanong ng matanda. Busy pa po sila. Tipid na sagot niya. Tumingin siya sa driver na makita ang bahagyang pag-ngiti nito. Yung ngiti na tila ba ng aasar? Kapag may nararamdaman kang selos tapos wala naman kayo, naku ining mag-MP ka na lang. Tatawa-tawang sabi pa nito. Mas lalong nalukot ang mukha niya. Sira ulong matanda to, lakas mang asar. Broken na nga yung tao eh. Hindi ako nagiinom. Pagkarating sa mansyon, tinapos ni Olivia lahat ng trabaho. Nagluto rin siya ng pagkain kahit may hinala siyang kumain na mga to sa labas. Gusto niya kasing magkulong sa kwarto at umiyak buong magdamag. Olivia! Natigil siya sa paglalakad nung tawagin ni Sed. Napansin niyang pagbabago ni Sed simula nung sabihin niyang pagsama sa kanya ni Zefiro at pagbili ng mga gamit sa kanya. Di na siya nito kinakausap ng matagal. Palagi itong nagmamadaling umalis kaya nga nagtataka siya kung bakit. May nagawa ba akong mali kaya't nagtatampo to? Galit ba to sa kanya? Malungkot ang mga mata ni Sed, iyon na napansin niya. Sed, may problema ka ba? Umupo siya sa silya, hinintay niya. Naumupo ito pero nanatili itong nakatayo at nakatingin sa kanya. Mukhang may problema nga ito. Bumuntong hininga siya. Pareho silang may problema, siya sa puso. Ito naman di niya alam kung ano. Olivia! Tumingin si Sed sa kanya ng diretsyo. Bakas pa rin ang lungkot sa mata nito. Mahal mo na ba siya? Kumunot ang noon niya. Sinong tinutukoy nito? Kayo na ba ni Sir Zefiro? Nabigla siya sa tanong nito. Halata ba ang pagkagusto niya masyado kay Sir Zefiro? Bakit naman magiging kami? Di naman ako mahal nun eh. Dinaan niya sa tawang sinabi kahit nasasaktan siya. Pero mahal mo si Sir. Natigilan si Olivia sa tanong nito, di agad nakapagsalita. Bumakas ang galit sa mata ng lalaki. Akala ko may pag-asa ako. Said, seryoso kasi talaga ako sa iyo, Olivia eh. Mahal talaga kita. Pero mukhang hindi ang tulad ko ang tipo na mamahalin mo. Eh sino ba naman ako, di ba? Kinagat niya ang labi. Nasasaktan siya ngayon dahil kay Zefiro at ngayon dahil na rin sa kaibigan niya. Para sa kanya, kaibigan niya si Sed. Hindi na lalagpas pa doon ang kanyang bigay. Alis na ako, Olivia. Ngumiti si Sed kahit halatang pilit.
Kalimutan mo ng sinabi ko, tandaan mo lang palagi na kahit anong mangyari, nandito lang ako para sa'yo. Pahabol pa nito bago siya iniwan. Sorry, Sed. Naiiyak niyang sambit. Kung pwede lang turuan mo ang puso, ay gagawin niya. Nagmahal siya na maling lalaki. Sa bagay, kung mamahalin din siya ni Zafiro, maling babae din siya para dito. Umiyak na umiyak si Olivia hanggang sa siya ay makatulog. Makalipas ang ilang oras na alimpungatan siya. Kumukulo ang tiyan niya dahil sa gutom. 10:00 na ng gabi. Humihikab na tumayo siya at nagpunta sa kusina. Natigilan lang na mapansin na may bawas na ang mga niluto niya. Ibig sabihin kumain ng amo niya? Ang akala niya kakain ng mga to sa labas. Akmang magsasandok siya ng pagkain nang may tumikim sa likuran. Muntik tuloy niyang maibato ang sandok dahil sa gulat. Kahit nagulat si Olivia, hindi siya tumingin sa taong tumitikim. Bakit pa? Kung kilala naman niya ang boses pa lamang nito. Tinuloy niya ang pagsandok. Kanina pa kita hinihintay. Hindi siya sumagot. Bakit naman ako hintay ng amo niya? Para siguro linisan ang pinagkainan sa dining table. Are you angry? Tanong nito. Umiling siya kahit di rito nakatingin. You look sad. May I know why? Teka nga, bakit pandaming tanong nito? Look at me while I'm talking to you, Olivia. Utos nito. Pumikit siya at kagat ang labing hinarap ito. Una po sa lahat, Sir Zafiro, hindi po ako galit. Pangalawa, hindi ako malungkot. Bakit naman po ako magagalit, diba? Bakit din po ako malulungkot? Gusto niyang ngumiti para ipakita ritong maayos siya pero hindi niya magawa. Ikakasal na ito. Isipin pa lang ang bagay na yun, parang pinipigan ang puso niya. Ba't naman ganito kalakas ang tama niya rito? Bakit ba kasi bigla na lang minahal ng puso niyang lalaking ito? Oo, gwapo ang binata pero masama naman ang ugali. Malaki ang talong pero masama pa rin ang ugali. Maganda ang pangangatawan pero masama talaga ang ugali. Anong kagusto-gusto rito bukod sa gwapo, macho at malaki ang talong? Gusto niyang pukpukin ng sandok ang noon niya sa mga naiisip. Are you jealous between me and Princess? May pigil ng ngiti ito sa labi. Nilapag niyang hawak na sandok saka pinaypayan ang mukha gamit ang kamay. Ako? Magsiselos? Peke siyang natawa. Bakit naman ako magsiselos, Sir Zafiro? May tayo ba? May tayo sana paasa ka lang. Sabi ni isang bahagi ng utak niya. Sumeryosong mukha ng binata. Napaatras siya nang lumapit to sa kanya. How long will you deny your feelings, Olivia? Masyado bang big deal sa iyong agwat ng edad natin? Paano mo nasasabi ang bagay niyan, sir, ngayong ikakasal ka na? Pumiyok ang boses niya. How about you, hanggang kailan ka magsisinungaling sa sarili mo? Muli nitong tanong. Halos mabingi si Olivia sa lakas ng tibok ng puso niya dahil sa sobrang lapit ito sa kanya. Nakatapat na ang mukha niya sa mukha nito. Hindi ako nagsisinungaling sa sarili ko. Tanggi niya. Really? Ba't pa puro katanong, sir? Kanina ka pa. Tsaka nung sinasabi mo nagsisinungaling ako sa sarili ko, pinipigilan ko lang anumang nararamdaman ko kasi alam ko hindi po pwede. Ikaw, bakit paasa ka? Ganyan ka ba talaga? Mahilig laruin ang damdamin ng iba? Aatras dapat si Olivia para lumayo dito pero hinawakan ng binata ang balikat niya. Bakit mo pinipigilan, Olivia? Bakit hindi pwede? Imbes sagutin ang tanong niya, nagtanong na naman to. Ano to, tanungan portion? Di siya nagsalita. Maraming ang dahilan kung bakit di sila pwede. Maraming dahilan at alam niyang makakaapekto yon sa kanila balang araw. Sobrang layo ng agwat nila sa buhay. Answer me, Olivia, bakit? Ramdam niya ang pagkirot ng kanyang damdamin. Bakit ba kailangan kita palaging sagutin, sir? Naiiyak na tanong niya. Just answer my questions, Olivia. Mahirap pa talaga yon para sa'yo. Ganyan ka ba kamanhid? Inangat nito ang mukha niya kaya naman magkatitigan na silang dalawa. Paano ko naging manhid? Ramdam ko nga ang sakit sa pagpapaasa mo, sir. Sinubukan niyang iiwas ang tingin pero pinigilan nito ang mukha niya gamit ang kamay nito. Bakit ka nasasaktan? Umiyak na si Olivia. Sir, ang sarap mong pukpukin ng sandok. Nag-date tayo tapos sasabihin mo sa akin, my heart is now beating for the first time and it's because of you. Tapos malalaman ko ikakasal ka na pala. Sa tingin mo ba hindi ako nasasaktan kung manhid ako? Ikaw ang manhid sa atin. Pinaglalaroan mong damdamin ko. Sana nilabanan pa niya ng gusto ang nararamdaman niya. Yung tipong hindi siya matatalo pero huli na. Masyado na siyang hulog na hulog kay Zafiro. Mahal na talaga niya ito. Mas lalo siyang naiyak nung yakapin siya nito. Yakap ba ng awa? Dahil hindi nito kayang suklian ang nararamdaman niya. I love you. Natigilan ang katawan ni Olivia sa narinig.
I love you, Olivia. I really do. I'm sorry for everything I've done. Pinahirapan kita at sinaktan. I'm really sorry. Bukas ang sinseridad sa boses nito. Tulad mo, pinilit ko ring labanan ang nararamdaman ko. I fight because I knew that you are too young for me. Pero hindi ko kaya, natalo ko. Hanggang di ko napapansin, hinahanap-hanap na kita. Hinahanap-hanap ka ng puso ko. Wala akong pakialam sa agwat ng edad natin. Ang importante sa akin, ang nararamdaman ko para sa'yo.